Mula nang mahuli ang dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte sa Ninoy Aquino International Airport, ay maraming mga isyong lumabas kung saan kini-question ang legalidad o pamamaraan kung paano isinagawa ang nasabing pag-aresto sa mga batas na nakasaad sa ating bansa at maging sa batas ng Rome Statute. Sa ilang interview sa mga kilalang opisyal at abogado sa ating bansa, ay marami sa kanilang nagsasaad na iligal di umano ang pagkakahuli kay dating Pangulong Duterte. This was patently an illegal arrest. This constitutes extraordinary rendition. A Filipino citizen, a former president, was taken into custody without a valid warrant issued by a Philippine court, without due process and without any legal basis under our laws. The Constitution is clear. Section 2, Article 3 of our Constitution explicitly states, "The right of the people to be secure in their persons, houses, papers, and effects against unreasonable searches and seizures of whatever nature or for any purpose shall be inviolable, and no search warrant or warrant of arrest shall issue except upon probable cause to be determined personally by the judge after examination under oath or affirmation of the complainant and the witnesses he may produce." Dahil hindi umano dumaan sa tamang proseso, nakasaad umano mismo sa ating saligang batas sa Article 3, Section 2, kung saan hindi kailanman pwedeng arestuhin ang isang Filipino citizen kapag walang warrant of arrest na mula sa hukuman sa ating bansa. Sa ginawang pag-aresto mismo kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, ay wala umanong ipinakitang dokumento ang mga arresting officers kung saan binasa lamang ito sa cellphone ng CID chief. Isang dokumento na hindi pa man red notice ang pinagbasihan mula lamang umano sa ICC at hindi pa dumaan sa hukuman ng ating bansa at maging sa Interpol na ikinakatuwiran ng mga humuli sa dating Pangulong Duterte. Dito ay pinakita na tila planado niya ang ginawang paghuli sa dating Pangulo ng ilang matataas na opisyal sa ating bansa. Bagaman, hindi niya sumunod sa alituntunin ng pag-issue ng tamang warrant of arrest at maging sa pagbibigay ng red notice mula sa Interpol, ay kaagad na ipinatupad ito ng ating mga kapulisan sa kabila ng hindi nito pagdaan sa hukuman ng ating bansa para ipatupad ang nasabing warrant of arrest na gaya ng mababasa nga sa Article 3, Section 2 ng saligang batas. Ang ikalawang dahilan niya ay kung bakit kidnapping ang ginawang ito ng mga kapulisan ay ang proseso ng paghuli sa dating Pangulo na kung saan wala anyang jurisdiction ang mismong nagsilbi ng warrant of arrest dahil sa hindi naman anyang miyembro ng Interpol ang nasabing CID chief. O hindi, paano magiging legal kung hindi naman siya nag-serve ng warrant? Paano magiging legal kung hindi man lang nakita na dala-dala niya yung physical, yung hard copy ng warrant of arrest? So walang nakapagpakita habang ang Pangulong Duterte ay inaresto nung dumating siya, ganap yatang alas 9 pasado ng umaga. Ibig ba sabihin, madiditini mo ba ang isang tao nang wala kang inihain sa kanya o ipinresinta sa kanya nakapirasong papel na kung tawagin ay warrant of arrest? Yun ang unang tanong ko, paano naging legal? Pagkatapos, ang gusto ko sabihin, kung talagang merong warrant of arrest na dumating, yung head ng PCTC ang dapat na nag-serve ng warrant sa Pangulong Duterte. O yun din ang tanong ko, bakit wala? Wala din anyang Interpol representative na nakitang humuli sa dating Pangulong Digong. Dapat ang PCTC umano ang humuli sa dating Pangulo dahil sila ang lokal na counterpart ng Interpol sa ating bansa. Kung totoo man anyang tumugon lang ang pamahalaan sa obligasyon ng ating bansa na makisa sa Interpol, bakit walaan niya sa nasabing paghuli sa dating Pangulo ang pinakamahalagang tao na dapat na mag-serve ng warrant of arrest at ang dalawang general lamang ang naroon? Maliban sa dalawang nabanggit na paglabagan niya ay tahasan ding tinanggi ng mga kapulisan ang mismong karapatan ng dating Pangulong Duterte na nakasaad rin mismo sa batas ng ICC na may karapatan ng isang taong nahuli.
Siya ay may karapatang dumaan mula sa hukuman ng ating bansa kung saan siya ay nahuli sa pangyayari sa pagkahuli kay dating Pangulong Rodrigo Duterte ay hindi siya pinayagan na dumaan muna sa korte ng bansa, kundi kaagad na isinakay sa eroplano para agarang ihatid sa ICC. Bagaman sa pagkakataong iyon ay may petisyon ng dating Pangulo sa hukuman ng ating bansa para sa TRO o Temporary Restraining Order ng nasabing paghuli sa kanya. Mula sa paglabag di umano sa saligang batas ng Article 3 Section 2 hanggang sa maling pamamaraan ng paghuli sa dating Pangulo at maging sa pagdinay di umano ng karapatan ng dating Pangulo na dumaan muna sa lokal na hukuman ay mismong nakasulat sa Article 59 ng batas ng ICC ay tila napakadali para sa mga taong nasa likod ng paghuli sa dating Pangulo ang siya ay ibigay sa hukuman ng ICC. Nagbunga ito ng pagkagalit hindi lamang ng mga taga-suporta ng dating Pangulo kundi maging sa mga ordinaryong mga Pilipino. Naging banta para sa mga mamamayang Pilipino ang tila pagsuko di umano ng bansa sa soberanya nito upang ipahuli ang isang ordinaryong Pilipino at litisin sa ibang bansa, bagaman na ang hudikatura ng ating bansa ay gumagana. Ang pangyayaring ito anya ayon sa mga taga-Masid at komentarista ay hindi lamang pagtapak sa kapangyarihan ng hudikatura at tahasang paglabag sa mga batas na ginawa ng lehislatibo. Tila lumalago daw ang kapangyarihan ng ehekutibo, bagay na di dapat mangyari sa ating bansa upang mapanatili ang kaayusan at kapayapaan. Mag-subscribe sa channel na ito para sa mga videong kahihiligan ninyong panoorin. Bisitahin rin ang iba pa naming mga video sa aming mga playlist. Maraming salamat sa inyong panonood, mga kasama.